The Soapy Killer sa Correggio, Italia. Noong huling bahagi ng 1930, tila walang katapusan ang kapayapaan. Ang mga kalye ay nababalot ng lumang bato. Ang mga bahay ay payak ngunit kaakit-akit. At ang hangin ay puno ng katahimikan. Ngunit sa ilalim ng magandang tanawing ito, may isang madilim na lihim na yayanig sa buong mundo. Si Leonarda Cianciulli, isang middle-aged na babae, ang may-ari ng isang maliit na tindahan ng sabon. Ipinanganak noong 1874. Puno ng trahedya ang kanyang buhay, isang mahirap na pagsasama, pagtutol ng kanyang mga magulang, at ang matinding hinagpis ng pagkawala ng 13 sa kanyang 17 anak. Dahil sa matinding takot na mawala rin ang natitirang anak, isang manghuhula ang nagbigay sa kanya ng babala. Mamamatay ang iyong mga anak maliban kung magsasakripisyo ka ng tao. Noong 1939, nang magpasya ang kanyang anak na si Giuseppe na sumali sa militar, binalot si Leonarda ng takot. Sa kanyang desperasyon, sinimulan niya ang isang madilim na plano. Ginamit niya ang kanyang tindahan bilang pin upang akitin ang kanyang mga biktima. Una ay si Faustina Setti, isang babaeng naghahanap ng asawa. Inalok niya ito ng alak na may lason at nang mawalan ng malay, tinapos niya ito sa pamamagitan ng isang palakol. Tinunaw niya ang katawan gamit ang caustic soda at ginamit ang taba upang gumawa ng sabon, habang ang natirang mga buto ay isinama sa mga cake na ipinamahagi niya sa kanyang mga kapitbahay. Sumunod na nabiktima sina Francesca Soavi, isang babaeng naghahanap ng magandang kapalaran, at si Virginia Casiopo, isang dating opera singer. Gamit ang parehong modus, inakit niya ang mga ito sa kanyang tindahan at tinapos sa parehong paraan. Sa bawat pagpatay, lumalim ang kanyang paniniwala na ginagawa niya ito upang protektahan ang kanyang anak. Ngunit isang araw, isang saksi ang nakakita kay Faustina Setti na pumasok sa kanyang tindahan at hindi na lumabas. Sa tulong ng pamilya ng biktima, nagsimula ang isang investigasyon. Nang makaharap ang mga ebidensya, tahasan niyang inmin ang lahat na parabang wala siyang pagsisisi. Sa korte, iginiit ng kanyang mga abogado na siya ay isang desperadong ina na biktima ng pamahiin. Ngunit sa harap ng matibay na ebidensya, siya ay nahatulan ng 30 taon sa bilangguan at 3 taon sa isang mental asylum. Sa kanyang selda, tahimik niyang hinahaplos ang kanyang mga kamay na minsang gumawa ng sabon mula sa laman ng kanyang mga biktima. Samantala, ang bayan ng Correggio ay muling lumubog sa katahimikan, ngunit ang anino ng kanyang kasaysayan ay mananatili magpakailanman. Si Anatoly Moskvin, isang Russian historian at linguist, ay nahuli noong 2011 dahil sa paghukay ng mga libingan ng 29 na batang babae, edad 3 hanggang 12, at pagdadala ng kanilang mga bangkay sa kanyang bahay. Ginawa niya ang mga bangkay na parang mga manika, binihisan, nilagyan ng makeup at tinakpan ng maskara. Naniniwala siya na iniligtas niya ang mga bata mula sa pagkalimot at sinabing wala siyang pagsisisi. Nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang na walang ideya na ang mga manika ay tunay na bangkay. Nahuli siya nang makita ng awtoridad ang mga mumya sa kanyang bahay. Dahil sa skizofrenia, ipinadala siya sa mental institution. Noong 2020, may plano siyang palayain pero tinanggihan ito ng hukom. Hanggang ngayon, nasa custody pa rin siya.